Lumipas man ang ilang dekada subalit nananatiling markado sa ala-ala, lalong-lalo na ng mga nakaligtas sa isang gabi ng trahedya, ang mga huling kaganapan bago tuluyang matupok hanggang sa maabo. Hindi lang ng nightclub na ito, kundi kasama ang mga pangarap ng mga nasawi. Tunghayan ang episode na ito at ang kwento sa huling gabi ng Ozone Disco. Oras na naman na. Ang kada 18 ng Marso ay itinuturing kong bangungot. Hindi ito mabura-bura sa aking alaala kung kaya't hindi ko rin maiwasan na maalala ang gabi sa petsyang ito taong 1996. Lunes ng gabi iyon. Ang inaakala ko kasi na isang simpleng fun party night ay wala sa hinagap na mauuwi pala sa isang malagim na trahedya na habang buhay na tutupok sa aking memorya na siyang dahilan kung bakit tila naabo ang panahon ng aking kabataan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Junie. Isa akong dancer at isa rin sa mga masasabing regular na customer ng Ozone Disco bago maganap ang malaimpyernong gabing iyon. Sa aking malinaw na pagkakatanda, dinagsa talaga ang naturang aliwan dahil naglunsad sila ng 50% discount promo sa lahat ng kanilang mga guest, kung kaya't niyaya ko ang aking pinsan at ibang kasamahan sa dance troupe. Pagpasok pa lamang namin sa Ozone ng gabing iyon, nanibago ako. Sadyang hindi mahulugan ng karayom ang loob ng lugar. Sa pagiging regular ko doon, ang alam ko ay hindi dapat hihigit sa 100 ang pwedeng mag-okupa ng naturang lugar, subalit itong gabi bago sumiklab ang trahedya ay kapansin-pansin na hindi lang 200 ang guest na nasa loob. Pero dahil ang kagustuhan ko nga ay ma-enjoy at ma-avail ang malaking diskwento at masaksihan ang pakulo ng disco house, ay mas inintindi na lamang namin ang pagsasayaw sa dance floor. Hindi ko maalala kung anong eksaktong oras na iyon, pero kargada na kami ng alkohol. Madami-dami na rin ang aming nainom hanggang sa magsimula ng sumayaw ang mga kasama ko. Siyempre, nayaya na rin po nila ako sa dance floor. Bale nasa bandang ledge kami sa harap ng DJ's booth mismo. Ilang saglit pa lamang habang kami ay humahataw ng sayaw, nakita ko ang pag-spark sa gawing kisame ng DJ's booth at wala ngang ilang segundo ay nagliyab na iyon at agarang kumalat sa buong kisame. Sa totoo lang ay naghiyawan pa ang ilang mga kasama naming sumasayaw sa dance floor sa oras na iyon. Ang akala yata nila, special effects ng disco house iyon, pero dahil regular na nga ako sa naturang lugar, kinutuban ako ng hindi maganda. Alam ko sa sarili ko na may hindi magandang mangyayari hanggang sa isang malakas na sigaw ang pumailan lang at sumapaw sa tugtugan ng gabing iyon na talagang nadinig ko at nanggaling sa isang madilim na sulok ng disco. 2 salita pero nagpanik ang lahat. "May sunog!" Ika niya hanggang sa nagkaroon na ng komosyon. Kitang-kita ko na kung paano mag-unahan ng mga kasama naming nagpa-party kanina upang lumabas sa silid. Kami rin ng tropa ko ay hindi na nagdalawang isip na makipagsiksikan at dahil nga sa inihingi ng pagkakataon
ay nakitulak na rin kami sa mga nasa unahan namin upang makalabas lamang sapagkat nakita ko kung gaano kabilis na nilalamon ng apoy ang buong silid. Sa sarili ko, kahit bugbog sarado ng kaba ng sandaling iyon, naisip kong matatrap na talaga kami. Hindi mo kasi maitutulak palabas ang pinto, bagkus ay kailangan mo itong hilahin para magbukas ng tuluyan. Tunay ang mga report na pa-inward kasi ang pintuan kung kaya't daig pa sa sardinas ang pagkakasiksikan ng mga tao doon, lalong-lalo na sa bukana ng disco house na animoy na ipit kami sa isang malaking imbudo. Ilang saglit pa'y nakaramdam na rin ako ng panghihina. Nauubusan na ako ng hininga. Wala nang hangin. Hindi ko na rin makita ang mga kasama ko. Punong-puno na nakasusulasok na usok kasabay ng nakasusunog ng kaluluwang laki ng apoy. Maihahalin tulad ko na parang ganito pala kapag kinikremate ka. Alam ko rin na malapit na ako sa pinto. Ganoon ko kabisado ang lugar. Yun nga lang ang problema. Hindi nga kami makalabas. Nakita ko na lang din ang mga katropa kong nakahiga na sa sahig. Wala nang malay ang karamihan. Pero yung isa sa mga kaibigan kong matalik na kasama ko rin ang gabing iyon ay napatitig na lamang sa akin na para bagang humihingi ng tulong. Wala akong magawa kung kaya't napatitig na lamang din ako sa kanya at inakap ko na ang katotohanan na hanggang doon na lamang talaga. Doon na kami mamamatay. Nag-give up na ako sa totoo lang. Tinanggap ko na ng maluwag sa isipan kong dito na magtatapos sa trahedyang ito ang aking buhay. Kaya ang ginawa ko ay ipinikit ang mga nagluluha pang mga mata kasabay ng pagsabi ng, "Lord, kayo na po ang bahala." Matapos kong sabihin iyon, sa hindi ko maipaliwanag kung himala o sadyang tadhana, nahampas ko ang handle ng pintuan. Agad ko iyong hinawakan at nakalabas ako. Iyak lamang ako ng iyak pagkalabas ko ng nasusunog na gusali. Ewan pero hindi ko talaga maipaliwanag kung paano din ako nakahugot ng lakas at para bagang muli din akong nabuhay dahil nakalanghap na naman ng tunay na hangin. Habang sinasagip ako ng mga lumalapit na tao sa akin, natatandaan kong tila ako ay manhid na rin ng oras na iyon. Oo, at nasunog ang aking balat. Nagtamo ako ng maraming sugat. Sugat na dulot ng sunog. Sugat na hanggang sa kasalukuyan ay nagpapaalala sa akin ng gabing iyon. Hindi ko man lang maramdaman ang hapdi at sakit ng mga tinamukong 3rd-degree burns dahil mas nalunod talaga ako sa lungkot sa malagim na sinapit ng aking 16 na kaibigan na ng sandaling iyon ay naroroon pa rin sa loob ng ozone. Nabalitaan ko na lamang kinabukasan pagkagising ko sa ospital. Ako lang pala ang katangi-tangi nakaligtas sa grupo namin. Second year college ako noon sa Mascom nang mangyari ang trahedya na gumimbal sa buong mundo taong 1996. Sa San Sebastian College pa ako nag-aaral noon at sa katunayan pa nga kahit ilang dekada na ang nagdaan makaraan ang gabing iyon, tila pinaglaruan pa rin ako ng tadhana makaraan na matanggap ako sa isang trabaho
na kung saan ay malapit lamang sa lugar ng ozone disco dati. Ako po kasi ay nagtatrabaho sa isang broadcast TV station na hindi naman kalayuan sa dati pong kinatitirikan ng ozone na ngayon ay isa ng food chain. Sa tuwing may nagtatanong sa akin na kasama ko sa trabaho, natutroma pa rin daw ba ako sa tuwing nadadaanan ng bahaging iyon sa timog, ang lagi ko na lamang sinasabi ay, wala naman na, normal na lamang din sa akin at itinuturing ko na lang iyon na isang lugar lamang. Kung alam lamang nila, noon ay pabalat ko lamang lahat ng mga sinasabi kong iyon. Ang gusto ko lamang kasi noon ay magmukhang okay. Magmukhang okay sa tingin ng iba. Patawarin na lamang ako ng inyong mga tigapakinig. Subalit aminado talaga akong medyo may pagkarebelde ako sa mga magulang ko ng mga panahon na maganap ito. Pinilit ko sila na dito sa Maynila magkolehiyo. Ang ama ko ay isang sundalo habang OFW naman ang aking ina. Pagka-graduate ko nga ng high school, umalis na ako sa San Fernando City, Pampanga sapagkat ang pinaka-goal ko nga noon ay mamuhay ng independent. Yung walang sinusunod na utos, ang kilos ko ay hindi nababalutan ng batas sa tahanan. At iyon ay ipinakita ko lalo noong ako ay sumampa ng kolehiyo. Doon ay natutunan ko na ang mga sabihin na natin ng mga usual na naranasan ng mga teenagers. Magsunog ng baga imbes na ng kilay, magpakalango sa alak at uuwi sa kung anong oras ko gugustuhin. At isa nga sa bahagi ng aking buhay teenager na siyang naging piping saksi rin sa aking ginagawang iyon ay ang ozone disco. Isa kasi ito sa mga pinakapopular na hangout along Timog noong panahong iyon. Niyaya ko ang aking dalawang pinsan kasama ang dalawa kong kaibigan isang gabi. Sa katunayan, maaga kaming dumating sa lugar. Nang tinignan ko nga ang aking orasan, pasado 8:00 pa lamang iyon. Pero kumpara sa mga una kong pagpunta rito, nung gabing iyon ay jam-packed na ang ozone disco. Doon ko napansin na meron pala silang graduation 50% off promo, kaya pala marami ang nag-avail. Nakapaskil iyon doon sa unahan ng ozone disco. So dahil nga ang dami ng tao, sumikip ang silid. Alam ko ay parang pang 100 lamang talaga. Hindi ko rin maipaliwanag sa kung bakit sa dinami-dami din ng mga bar o disco house sa Timog ay doon talaga kami nagtungo. So wala na kaming choice, nandun na rin lang naman kung kaya't nakipagsiksikan na kami. At deadma kung meron ba kaming mahawi o kaya naman ay maitulak na mga nakaharang sa hallway. Talagang nakipagsiksikan kami hanggang sa nadala kami sa pwesto na kung saan naroroon ang isang semi-circular bar na nasa isang sulok. Ito yung nakaharap din sa dance floor. So doon na kami uminom habang pinapanood yung ibang mga guest na halos magbalyahan na sa dance floor. Habang yung iba namang kararating pa lamang ay matyagang nakatayo na lamang habang umiinom. Hindi na namin namalaya ng oras pero sapat para masabi kong nag-init na rin ang upuan namin at ang mga puwitan namin doon sa aming napwestuhan. Sino rin ba ang mag-aakala na ilang minuto na lamang pala ay may magaganap na trahedya? Basta't malinaw sa aking pagkakatanda na ang huli kong nadinig na nagpi-play na tugtugan ay ang To the Beat of the Drums ng The Ethics na popular noong mga panahong yun. Wala pa nga pong ilang segundo. Nakita ko na parang may sumiklab
sa kisame ng DJ's booth na malapit sa kusina at washroom. Ako man ay aaminin ko. Akala ko ay special effects lamang iyon dahil nga may promo sila nung gabi. Pero napansin ko na hindi normal ang pag-apoy na iyon. Kahit sabihin man na medyo nalalasing na ako, alerto pa rin ang aking isipan. Ang utak ko ay binubulungan ako na hindi ito isang special effect. Kumakalat na talaga yung apoy sa kisame. Nakatitig pa talaga ako doon at kitang-kita ko pa ang ilan na mga nasa dance floor na giliw pa rin sa pagsasayaw dahil ganun pa rin. Malakas ang tugtugan, hiyawan din sila ng hiyawan habang ang apoy na nakikita ko ay palaki ng palaki. Kinakabahan man pero napatitig na lamang din ako sa mga kasama ko at iba pang mga naroroon na bukod sa sumasayaw, yung mga nag-iinuman, nakaupo man o yung mga nakatayo. Tila doon ako muhugot ng tapang sa kanila gayong nilalamon na ako ng kaba. Kita kasi na parang deadma sila sa lumalaki at kumakalat ng apoy. Nanaig sa akin ng takot. Kung kaya't kinalabit ko ang aking mga kasama at niyaya ko na silang umalis. Naabot namin ang unang pinto sa mahabang hallway ng disco house na iyon, subalit doon ko na nadinig ang sumigaw ng "Sunog!" at nagsimula agad-agad ang stampede. Nagkatulakan na, nahiwalay na ako sa aking mga kasama. Kanina ay ang pinakamalakas na tugtugan ang nadidinig pero ngayon ay mas sapaw na sapaw ang halo-halong boses na naghuhumiyaw dahil sa pagpapanik at hinaluan ng sobrang takot. Mas lalong nagsigawan ang lahat, lalo at nag-uunahan ng makalabas. Sa hindi rin malamang dahilan, nasa ganoong sitwasyon na nga kami sa loob pero mukhang mas lalo pa kaming ikinulong ng mga security guard. Sa pakiwari ko nga, baka inaakala nila na riot ang nangyayari sa loob. Hindi ko naman na naisip na mainis sapagkat ang nangingibabaw sa akin ay takot, kaba at ang kagustuhan na makalabas doon, kaya lang tila sadya na death trap ang pinto papalabas. Dahil bukod sa nagkatulakan na ay wala nang makapagbubukas, gawa nga ng una lahat na ng mga tao sa loob ay naroroon na sa may pinto at ikalawa, papasok ang pagtulak ng pinto at hindi palabas. Mas lalong nagkagulo nang maputol na ang kuryente at binalot na ng makapal na usok ang loob ng maliit na silid. Naaalala kong may nakapagbukas ng pinto ng sandaling iyon pero sa halip na makatulong, para bang mas lalong nakapagpalaki ito ng apoy dahil pumasok ang tila malakas na hangin mula sa labas. Kitang-kita ko kung paanong sabay-sabay natumba ang mga nauuna sa akin dahil sa paghagip ng malaking apoy sa kanila. Para siyang tidal wave ng apoy. Dahil parang wala na ngang magagawa. Naging hopeless na ako. Hindi ko na rin naisip ang mga kasama ko. Inisip ko na lamang na kailangan kahit anong mangyari ay makalabas ako doon para kahit masunog ang katawan ko, at least ay makikilala pa rin ako ng aking pamilya. Bagamat naghahabol ng hininga, napansin ko pa ang malalakas na ungol. Mga daing ng magkahalong takot at sakit. Gayon din ang mga malalakas na pag-iyak na kalaunan ay unti-unting humihina. Magkagayon man, buong tapang kong ginapang ang mga katawan na nasa hallway. Hindi ko na masigurado ang mga buhay sa mga patay doon hanggang sa tuluyan akong makalabas. Tumakbo at tumawid ako sa kalsada nang hindi na nililingon kung merong dumaraan. Nagtungo na lamang ako sa mga grupo ng mga usisero sa tapat ng natutupok na diskohan.
Isa sa mga iyon ang humikayat sa akin na dalhin na ako sa pinakamalapit na ospital, pero tumanggi ako sapagkat sinabi ko pa nga raw na okay naman ako. Pero napatingin ako sa natutunaw kong long sleeve. Kumapit na pala ang aking nasunog na long sleeve sa braso at ibang parte ng aking katawan. Napahawak pa ako sa nasunog kong buhok. Dito na ako nakumbinsi na kailangan kong isugod sa ospital. Sa awa ng Diyos, buhay din namang nakalabas ang aking mga kasama. Nagpasugod kami sa De Los Santos Medical Center along E. Rodriguez sa halip na sa pinakamalapit na St. Luke's. Iniisip ng aking kaibigan na tiyak na mas maraming dadalhin na biktima doon, kaya mabuting doon na lamang kami sa kabila. Doon sa una. Sa katunayan, kami nga ang unang biktima ng sunog na ginamot doon. Naaalala ko nung nasa ER ako, doon ko na naramdaman ng sobra-sobra ang hapdi na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kasakit at anong klaseng level. Walang minuto na mapapaiyak ka na lamang dahil sa labis na sakit. Kailangan rin kaming ihiwalay upang maiwasan ang impeksyon. Ayon sa doktor, 30% ng aking katawan, mostly sa aking kamay, braso at likod ang nagtamo ng second degree burns. Mula sa Pampanga, dumating sa ospital ang aking ama. Pagkakita ko pa lamang sa kanya, wala akong ibang inusal kundi ang "Patawad po." Ang aking ina naman, nasa New York nang maganap ang trahedya. Hinimatay daw ito nang malaman ang nangyari. Halos araw-araw, gabi-gabi, laman ng balita sa telebisyon ang trahedya ng Ozone. Nakiusap na lamang ako sa nurse na kung pwedeng i-switch off ang TV dahil kapag nadidinig ko ang pangalan ng Ozone Disco, otomatikong nagdudulot ito ng stress sa akin. Tila mas tinutupok ako ng emosyon sa tuwing naririnig ang salitang sunog at ozone. Ngunit kahit naka-switch off na ang TV, mas nakaka-stress pala na naglalaro ng paulit-ulit at patuloy-tuloy sa aking utak ang mga nadidinig ko na parang malalakas na ungol, mga daing na magkahalong takot at sakit, at ang mga malalakas na iyak na unti-unting humihina hanggang sa tuluyang mawala. Torture. Para bang hinahunting ako nito. Kinukulong ako ng aking sariling isipan sa trahedya. Di ako pinatulog nito sa totoo lang. Sino ba naman ang hindi? Lalo sa tuwing nakikita ko ang sunog na bahagi ng katawan ko dahil sa gabing iyon. Yun ang totoo. Ang trauma niya sa akin ay hindi lang pang pisikal, kundi mas malala ang inabot ko sa emosyonal. Habang nagpapagaling ako, parang katawan ko na ang otomatikong umiiwas sa mga masisikip na silid, lugar na maraming tao, at maging ang makipagsosyalan ay tila iniwasan ko na rin. Makarinig nga lang din ako ng sirena ng ambulansya o kahit man lang ng fire truck. Napapahawak na lamang ako sa aking dibdib dahil kinakabog talaga ako ng kaba. Sobra-sobra. Ito ang lingid sa kaalaman ng lahat na kahit sabihin kong isang lugar na lamang iyon, kahit sabihin kong wala naman na akong naaalala, kahit sabihin kong parang normal na lamang sa akin ang lahat ngayon, pero ang katotohanan, ito ang nilabanan ko sa napakahabang panahon.
Kaya nang makapasok ako sa isang TV network, hindi ko rin alam kung tila ba sadya. Na-assign ako bilang researcher sa isang public affairs show na kung saan nagtatampok ng mga real-life emergency situations tulad ng kalamidad at medical situations tulad ng nangyari sa akin. Nasunog. Para na naman akong tinutorture noong una. Pero kalaunan, nilabanan ko. Doon ay nakita ko na nakatulong din ito sa akin para tuluyang maghilom. Hindi lang sa sugat ng nakaraan, kundi maging sa traumang inabot ko simula ng gabing iyon. Sa aking pagpasok sa network, mas pinipili ko na lamang na magsuot ng long sleeves para makaiwas na rin sa paulit-ulit na mapanghusgang tanong ng mga nakakasalubong ko. Lagi kasing tinatanong kung anong nangyari sa akin. Nakakasawa na rin naman kasing sumagot. Iisa lang naman ang aking sasabihin. Sa tuwing ganon ay naaawa akong lalo sa aking sarili at nilalamon ng pagbaba ng aking kumpiyansa. Oo, dekada man ang lumipas. Dekada man ang mabilis na nagdaan. Pero aaminin ko, pabalat ko na lamang lagi na sa tuwing dumaraan ako sa lugar kung nasaan dati matatagpuan ang Ozone Disco, parang wala na akong nararamdamang trauma o kahit na ano. Pero sa katunayan, nagbabalik ang lahat. Nangingilabot ako, kinakabahan na parang kahapon lang nangyari. Okay lang, dinadaanan ko lang naman. Pero mariin kong paalala sa aking mga kasamahan na kung pwede, wag na lamang nila akong yayayaing tumapak muli sa lugar at mas lalo ang yayain akong kumain sa bagong food chain na nakapwesto doon kahit pa 24 hours itong naka-open. Ipagawa na lamang nila lahat sa akin. Wag lang ang puntahan ang lugar na iyon. Hindi ko kakayanin. Matapos ang gabing iyon, para talaga kaming hinahunting ng mapait na kaganapan. Kasabay ng paghilom ng mga sugat na aming tinamo, alam kong may iba pang maaaring ikwento ang lugar na sigurado kong mararanasan ng mga mapapadaan doon kahit sabihin man na tuluyan ng nabura sa ibabaw ng kalupaan ang memorya ng ozone. Nakatitiyak ako na magpasa hanggang ngayon, magpaparamdam at magpaparamdam pa rin ang mga kaluluwang nakulong sa impyernong disco house na nagdulot ng kanilang maagang pagyao. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ai. Ako po ay minsang nagtrabaho sa isang fast food chain dito po sa Timog Ave na kung saan nakadalawang taon na po ako dito ay saka ko po nalaman na itong bagong fast food chain na ito ay ang orihinal na kinatatayuan ng Ozone Disco. 24 hours na bukas ang restaurant, kaya naman tulad din ng iba ay pabago-bago ang naging schedule ko. Pero ang pinaka natatandaan ko sa lahat ay ang maganap noong March 18, 2017. Sabado kasi noon kaya madami ang customers na palabas-masok sa aming restaurant. Mid-shift ako ng araw na iyon at ang mid-shift namin noon ay 2 p.m. to 11 p.m. Pero kinausap ako ng aking manager na kung sakali man ay dumagsa pa daw ng bandang gabi ang mga customer, kung pwedeng i-extend daw ako ng 2 oras pa. At dahil may dagdag namang sahod iyon, pumayag ako. Sino ba namang may ayaw? Hanggang sa 9:30 na iyon ng gabi.
Tuloy ang pagtataka namin sa kung bakit dagsaan pa rin at tila hindi na uubos o nababawasan man lang ang mga customer na dumarating sa resto. Halos panay kabataan nga yung customers namin. Sa dining area ako naka-assign noon kaya halos hindi ako magkanda o gaga. Paroon at parito ako para makuha ang mga orders nila. Natatandaan ko noon na may lumapit sa akin na babae at sa tansya ko ay parang nasa 20 anyos pa lamang siya. Sinabi sa akin nung babaeng iyon kung pwede daw bang lakasan ng kaunti ang tugtog yung music na nasa loob ng resto kasi nga pang party-party ang pinatutugtog namin ng sandaling iyon. So umuo ako at pinalakasan ng kaunti ang lumalabas na tugtog sa speaker. 11:15 na ng gabi. Mas dumami ang customer namin sa resto at panay mga kabataan pa din na mga pumapasok. Yung iba ay pormadong-pormado talaga. Yun bang parang mag-a-attend sa mga gimmick o party. So dahil puno ang restaurant, abala din ang mga ka-crew ko doon sa kitchen at sa counter. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, napatingin ako sa wall clock. 11:35 PM na iyon base sa nakita ko. Sabay na namatay ang buong ilaw, nawalan ng kuryente sa loob ng resto at bigla talagang nilamon ng katahimikan ang aming pinagtatrabahuhan. Wala pang 2 minuto, sa kaigihan naman ay muling nagbalik ang kuryente kaya't sumabog muli ang liwanag sa loob. Lahat kami, believe me or not, sa muling pagliliwanag ng resto, nagulat kami dahil nawala na rin lahat ng mga customers namin. May 2 matandang mag-asawa na nakaupo malapit sa pinto at tinawag ako nung babae. Miss, excuse me. Yes po ma'am. At saka ako lumapit. Kanina pa kasi kami dito, wala pa yung order namin. Miss, mag-iisang oras na yun. Mahinahong sabi nito sa akin. Humingi na lamang ako ng pasensya. Sinabi ko na inuna muna namin kasi yung mga order ng ibang customer sapagkat ang dami kasing order simula pa kanina. Nagulat na lamang ako sa reaksyon ng mga mukha nito. Nagtinginan pa nga ang 2. Tila baga nawiwirduhan sa sinabi ko. Reaksyon nila at base sa mga mata ay nagtataka. Ang laking pagtataka. Hanggang sa yung matandang lalaki ang sumagot at sabi, Miss, kami lang ang customer ninyo simula ng pagpasok namin dito kanina. Kaya nga nagtataka kami, napaka-busy ninyong lahat, wala namang ibang kumakain. Sundot pa ng asawang babae. Kinilabutan ako automatically. Honestly speaking. Lumapit sa amin ang aking manager at humingi din ito ng dispensa sa mag-asawa. So ni-rush talaga namin ang kanilang order. So matapos na ma-serve sa mag-asawa, sinanyasan ako ng aking manager sa kitchen area. Hindi pa man nakaka-recover ang hingal ko ay dire-diretsyang sinabi ni manager na, Guys, kung ano man ang nangyari tonight, sana wag na lang natin itong ipagsasabi kahit kanino. Pare-parehas natin nakita ang lahat na nangyari, di ba? But I will be honest with you guys. Kung hindi nyo alam, ang kinatatayuan ng restaurant na ito ay yung dating Ozone Disco. Ito yung nasunog noong March 18, 1996. Di ko alam kung anong edad na ninyo nun. Maraming namatay dito mga kabataan dahil hindi sila nakalabas ng bar. Natupok sila lahat ng apoy sa loob nito mismo.
Today is the exact date ng tragedy. Kaya din siguro namatay yung kuryente at yung buong ilaw natin dito. 11:35 PM kanina yun at nakita ko. Yun din kasi yung oras na magsimula yung sunog doon sa ozone dati. Nagkapit-kapit na lamang kami ng mga kamay. Yung isang crewmate ko ay nag-lead ng dasal para sa lahat ng mga namatay sa lugar na iyon. Kaya ngayon kapag may nagpaparamdam sa resto, alam namin na sila lamang iyon. Sabi nga din ng kaibigan kong may third eye, ang tanging kailangan lamang nila ay isang taimtim na dasal upang nang sa ganun ay tuluyan na rin silang makaalpas sa pagkakakulong sa impyernong iyon.